Hello, greetings, my brothers and sisters in Christ. So, today I want to share again another topic, okay, or another teachings sa parables, okay. So, yesterday we've talked about women, okay. Ngayon, this parable is talking also about a Frau or a woman, okay, and it's found in Matthew 13, okay. But again, it doesn't matter, okay? I'm telling you, it doesn't matter if it's from a woman or if it's from a man, but what matters is kung ano yung nasa espiritu, ano yung niloloob na ipahayag ng espiritu sa atin. Tayo po ay instrumento lang at hayaan nating dumaloy ang espiritu sa atin. Okay? So, I'm talking about in Matthew 13. Okay? Sa Matthew 13, meron tayong 6 parables. It's about the kingdom of God. Okay? So, this parable is in Matthew 13:33. Okay? Isa pang paghahalintulad ang ikinuwento ni Jesus. Paghahalintulad saan? Ang kaharian ng Diyos. Okay? Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampaalsang inihalo ng babae sa isang malaking palanggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. So again, ang parables is pang paghahalintulad. Okay? May reason si Jesus kung bakit niya ginawa ito. Maybe that's another topic. But let's focus on this parable. So, kinumpara niya ang kaharian ng Diyos sa pampaalsa. So, mapapansin natin dito kung yung mga mahilig mag-bake, kinakailangan natin ng pampaalsa, okay, para sa tinapay, for example, okay, sa harina, okay. Ngayon, inihalo ng babae ang isang malaking palanggana ang harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. So, mapapansin nyo dito, actually, ito ay ibang translation siya. Pero kung sa translated na English, it is in the woman put the sour tag o yung pampaalsa sa tatlong lalagyanan, yung palanggana na yon. Okay? Ein sour tag din eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte. Okay? So, sa tatlong palanggana niya nilagay. Actually, yun yung translation sa iba. Sa German at saka sa English. Sa Tagalog, hindi niya in-specify na tatlo siya. Okay? So, ngayon, nilagay niya lang sa malaking palanggana at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Okay? So, ngayon, ano ba yung ibig sabihin? Kung ano siya, paghahalintulad siya, ibig sabihin, hindi siya literal. Hindi siya literal na yung kaharian ng Diyos ay isang babae na nag-bake. Or for example, ganun. Hindi. So, ibig sabihin, paghahalintulad siya. So, ano bang ginagawa ng pampalsa? Sa physical, sa pagbe-bake natin. Anong nangyayari sa harina? Pinapalaki niya ito. Okay? So, ang sabi sa Matthew or Mark 4:13, okay? Basahin ko lang ito, okay? Kung hindi ninyo nauunawaan ang talinghaga na ito tungkol sa maghahasik or sa farmer, ito yung first na talinghaga na binigay ni Jesus noon. Okay? So, kung hindi nyo naunawaan talinghaga na ito tungkol sa farmer or maghahasik, paano ninyo mauunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? So, ginawa niyang basis yung talinghaga ng paghahasik. Gumawa din po ako ng video dito. It's about the 4 fields kung saan nag-sow ng seed yung farmer. Okay? So, ngayon, kung hindi nila naintindihan tong talinghaga nito, paano pa maiintindihan ng buong ang iba pang talinghaga, sabi ni Jesus. So, connected siya dito sa isang talinghaga na to. So, ang pampaalsa, makikita natin ano ba ang meaning ng pampaalsa. Sa Matthew 16:5-12. Let's go to Matthew 16:5-12.
Tumawid ng lawa si Jesus, okay? At ang mga tagasunod niya, pero nakalimutan ng mga tagasunod na magbaon ng pagkain. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng Fariseo at Saduseo. Ito yung sinabi ni Jesus. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya ba sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay? Okay. Pero alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya, bakit ninyo pinag-uusapan ng hindi niyo pagdadala ng tinapay? Kay liit ng pananampalataya ninyo. Hindi ba kayo nakakaunawa? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ko sa 5 tinapay para mapakain ang 5,000 na tao? Okay? Hindi ba ninyo naaalala kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? So, ano yung pinapahawatig ni Jesus dito? Hindi siya physical about sa tinapay. Nakalimutan na rin ba ninyo ang ginawa kong sa 7 tinapay para mapakain ng 4,000 na tao at kung ilang basket ang napuno ninyo ng natirang pagkain? Hindi ba ninyo naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng Fariseo at Saduseo? So, dito may tinutukoy siyang pampaalsa, okay? Pero itong pampaalsa na to, specify ko, hindi siya about sa kaharian ng Diyos, pero pampaalsa siya ng mga Fariseo at Saduseo. Pero hindi siya tinutukoy sa tinapay na sinabi niya. At saka lang nila naintindihan na hindi pala sila pinag-iingat sa pampaalsa, kundi sa mga aral ng mga Fariseo at Saduseo. So, mga aral. Okay, mga lere, mga teachings ng Pharisees and Sadducees. So, ayun yung katumbas or paghahalintulad ng pampaalsa. It's about teachings and it's about words. Kasi kung mapapansin nyo, dun sa first parables niya, yung tinanim niyang seed, it's about word. Okay? So, without the word, there's no kingdom of God. It begins in the word. Okay? So, ngayon, meron tayong parallel Bible verses dito sa Mark 8:14-21. Let's go to Mark 8:14-21. Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay, iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Fariseo at ni Haring Herodes. Okay? Nag-uusap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalalang tinapay. Again, ito na naman yung story. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi pa ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso nyo? Okay? So, mapapansin nyo dito, kapag hindi tayo nakakaunawa, meron tayong stony heart, matigas yung puso natin. Okay? So, matigas pa rin ang mga mata. May mga mata kayo pero hindi kayo nakakakita. May mga tainga kayo pero hindi kayo nakakarinig. Okay? Nakalimutan nyo na ba ng paghahati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang natira? Sumagot sila, 12 po. Nagtanong pa si Jesus, at nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 na tao, ilang basket ang natira? Sumagot sila, 7 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa? Okay? So, yun. So, para natin maintindihan yung salita ng Diyos, kailangan okay yung puso natin. Hindi siya matigas. Okay yung mga mata natin na dapat tayo ay nakakita din at nakakarinig. Okay? So, ngayon, balik tayo sa pampaalsa. It is about the teachings. Okay? Teachings siya. So, dito sa Luke 12:1, let's go to Luke 12:1. Ano ba tong teachings ng Pharisees and Sadducees na to? Or yung teachings din ni Herodes, ni Haring Herodes, na pinag-iingat tayo ng Panginoon. Sabi niya dito sa Luke 12, libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksikan na sila. So, ang daming dumagsa sa kanya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng Fariseo na pakikitang tao.
So, dito, iba yung translation niya sa Tagalog, pero sabi niya dito, yung ugali na to, it is pampaalsa. Makikita nyo sa ibang translation, it's also pampaalsa sa our tag, okay, na yung tinatawag na hypocrisy, pakikitang tao. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Okay? So, yun yung hypocrisy. Okay? Na pinag-iingat tayo ni Jesus. Ito naman, ayan, sa Luke natin nakita yan. Let's go here sa 1 Corinthians 5:6. Okay? 1 Corinthians 5:6. We all know na sa Corinthians, si Apostle Paul ang nagsulat nito. Let's go here. Hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam ang kasabihang, ang kaunting pampaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina? Okay? So, hindi daw tama ang pagyayabang, ang hypocrisy, pakikitang tao. Sabi niya dito, ang kaunting pampaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Parang yung parables ni Jesus dito na yung pampaalsa, napaalsa niya yung buong harina. Pero it's about the kingdom of God. And this time, it is the Pharisees and Sadducees. Kung ano yung pampaalsa na yun is hypocrisy. Mapapansin nyo, ini-imitate ni Satan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Okay? Isa to sa pag-i-imitate niya rin. Okay? Which is teachings. Nagtiteach din siya. Okay? So ngayon, kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi kasalanan. Okay? Meron tayo tinatawag na lumang pampaalsa, kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Let's go to Galatians 5:9. Si Galatians, si Apostle Paul din na nag-ano dito. 5:9. Isipin nyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa. So, isipin nyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Inulit niya lang itong sinabi niya dito sa Corinthians na yung maling aral, okay, nagpapaalsa. Okay? So, ngayon, sabi sa parable, it's a woman. Kung sino yung naglagay ng pampaalsa nito ay isang babae. Okay? Ano ba yung babae na to? Okay, yung babae. Mapapansin nyo si Apostle Paul, dinescribe niya yung sarili niya dito sa Galatians 4:19. Let's go to Galatians 4:19. Sinabi niya dito, minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang babaeng nanganganak. So, kinumpara niya yung sarili niya as a woman, okay? Babae na nanganganak. Mapapansin niyo, sinabi niya kay Timothy na anak niya siya kahit wala siyang asawa, okay? So, sinabi niya rin na para siyang nagpapabigay ng mga gatas sa mga anak niya. So, kinumpara niya yung sarili niya as a woman, okay? Na nanganganak. Sabi niya nanganganak hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo. Okay? So, ngayon, ano ba yung palanggana? Itong tatlong palanggana na to. Ang palanggana, isang sisidlan. Okay? Isang sisidlan. Ang tao, para rin siyang sisidlan. Ano yung nilalagay natin dito? Ayun yung nagbibigay ng identity sa atin. Okay? So, ngayon, sabi niya sa Romans 9:21, tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. So, sino ba yung gumagawa ng palayok? Sino yung gumawa sa atin? Si God. Okay? So, tayo ay may dalawang uri ng sisidlan dito. Okay? So, sa 2 Timothy 2:20, may mga iba't ibang kasangkapan sa kaharian ng Diyos. Okay? May mga iba't ibang kasangkapan. So, iba't ibang parts ng body. So, iba't ibang kasangkapan. Tayo ay isang sisidlan. Okay? Paano ko ba explain? For example,
this is a cup or yeah, a glass. Okay, a glass. If I would put wine here, it's called a glass of wine. Konti lang yung lagay natin, guys. So, imagine niyo na lang, kasi hindi ako pwedeng uminom ng masyadong madami. So, imagine niyo na lang na puno siya. It's called a glass of wine. But if I will put water inside it, anong tawag na dito sa glass na to? Sa glass of water. Okay? So, kung ano yung nilalagay natin sa loob natin, ay yung nagbibigay ng identity sa atin. Okay? So parang tayo, sabi ni Apostle Paul, alisin daw yung lumang pampaalsa, which is yung kasalanan. So, hindi na tayo anak ng Satanas. Sinabi ni Jesus sa mga Sadducees and Pharisees, Ottenbrutsch lang eh. Ibig sabihin, mga ahas. So, binigyan ni Jesus ng identity itong mga Sadducees and Pharisees. Mga anak kayo ng dyablo. Okay? Kasi ano nasa loob nila? Maling aral. Ngayon, anong nasa loob natin? Kung kay Kristo tayo, sabi niya, kung na kay Kristo tayo ay anak ng Panginoon. Okay? Ayun yung nagbibigay ng identity sa atin. Okay? Ngayon, ayan po yung natin, yung kabuuan ng ating parable. Okay? Again, inahalintulad ang kaharian ng Diyos. So, sabi ni Kristo nung dumating siya noong 2,000 years ago, na sinabi niya, repent for the kingdom has come. Okay? So, si Jesus, mapapansin nyo, meron siyang 3 disciples na laging kasama. Si Peter, James, and John. Okay? Peter, James, and John. After ng 4 Gospels sa Acts, mapapansin nyo, silang 3 yung much na nagpalaganap ng salita ng Panginoon. Nag-focus yung Acts. Okay? Kay Peter, James, and John, and then kay Apostle Paul na after. And then, sa Genesis, mapapansin nyo doon kay Noah and his 3 sons. Okay? Again, it's not about sons or daughters, pero nag-focus tayo sa pattern na 1 woman and 3 mass male or yung palanggana. Okay? Kung saan yung tagapagturo, binibigay niya ito sa mga disciples niya. Okay? So, ngayon, mapapansin nyo sa pahayag or sa Revelation 6:6, gawin mo na ang halaga ng isang takal na trigo or harina ay 1 denaryo at 3 takal ng cebada sa 1 denaryo. So, mayroong 1 trigo ng harina, 1 wheat, and 3 na harina ng cebada or barley. Okay, Revelation is also a prophecy, it's a parable, okay? So, we don't need to translate or interpret it literally, okay? So, ngayon, doon ako magtatapos, okay? Na ang kaharian ng Diyos is nagsisimula po sa word, okay? Sa word. At please don't lose your identity. You are a child of God, okay? You are deeply loved, okay? You are called and chosen. And please do not lose your identity, okay? Have a nice day. God bless.